Si Henry VIII, naging hari ng Inglaterra. Noong 1509 ay unang pinakasalan si Catherine of Aragon, biyuda ng kanyang kapatid. Mahalaga ang kasal na ito sa politika upang mapanatili ang alyansa sa Espanya. Matagal silang nagsama, ngunit nagkaroon ng problema sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Nagkaroon sila ng anak na babae, si Mary, ngunit walang lalaking tagapagmana. Sa desperasyon ni Henry na magkaroon ng anak na lalaki, nakilala niya si Anne Boleyn, isang maganda at matalino na babaeng galing sa korte. Siya ay kalaguyo ni Henry habang karelasyon si Catherine of Aragon. Ngunit nang huli ay iginiit ni Anne na siya ay pakasalan. Dahil dito, nagsimulang magsikap si Henry na makuha ang pagpapawalang bisa ng kanyang kasal kay Catherine. Ngunit tumanggi ang Papa na ipawalang bisa ang kasal na nagdulot ng malaking galit kay Henry. Sa huli, hinikayat ni Thomas Cranmer at iba pang tagapayo ni Henry na humiwalay sa simbahang Katolika. Noong 1534, nilikha ni Henry ang simbahan ng Inglaterra at ipinahayag na siya ang supreme head nito. Ipinawalang bisa niya ang kanyang kasal kay Catherine at pinakasalan si Anne Boleyn noong 1533. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Europa. Ngunit ang kasal nila ni Anne ay hindi naging masaya. Bagaman nagkaroon sila ng anak na babae, si Elizabeth, muli silang nabigo na magkaroon ng lalaking tagapagmana. Nagsimulang kumalat ang mga kwento-kwento tungkol sa pakikiapid at pagtataksil ni Anne. Noong 1536, inakusahan siya ng pakikiapid, incest at pagtataksil at siya'y pinugutan ng ulo. Ang kanyang kapalaran ay nagdulot ng malaking gulat at takot sa korte. Pagkatapos ni Anne, mabilis na pinakasalan ni Henry si Jane Seymour, isang mas konserbatibo at mas tahimik na babae. Sa wakas, nagkaanak sila ng isang lalaki, si Edward, noong 1547. Subalit, namatay si Jane ilang araw matapos manganak, na labis na ikinalungkot ni Henry. Ipinahayag ni Henry na si Jane ang kanyang pinakaminamahal na asawa at inilibing sa tabi niya nang mamatay siya. Pagkatapos ni Jane, ang kanyang ikaapat na asawa ay si Anne of Cleves, isang prinsesa mula sa Alemanya. Ang kasal na ito ay inayos ni Thomas Cromwell para sa politika. Ngunit nang makita ni Henry si Anne, nadismaya siya sa kanyang itsura. Sa kabila ng kanilang kasal, hindi nila ito kinonsummate at mabilis silang nagkasundo sa annulment. Sa kabila nito, naging magkaibigan pa rin sila at binigyan ni Henry si Anne ng malaking ari-arian at titulo. Sunod na pinakasalan ni Henry si Catherine Howard, isang batang babae mula sa isang kilalang pamilya. Siya ay napakabata at malakas ang karisma, ngunit nagkaroon siya ng mga nakaraang karelasyon bago pa kay Henry. Nang mabalitaan ni Henry ang kanyang pagtataksil, inakusahan siya at pinugutan ng ulo noong 1542 na nagdulot ng isa pang iskandalo sa korte. Ang kanyang huling asawa ay si Catherine Parr, isang babaeng balo na may malawak na kaalaman.
Siya ay naging isang mapagpakumbaba at matalinong tagapayo ni Henry. Sa kanyang tulong, napagkasundo ni Henry ang kanyang mga anak na si Mary at Elizabeth. Si Catherine Parr ay nakatulong din sa edukasyon ni Elizabeth na naging isa sa mga pinakamatagumpay na reyna ng Inglaterra. Ang mga pag-aasawa ni Henry VIII ay puno ng intriga, pagtataksil at drama na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan. Ang kanyang desisyon na humiwalay sa simbahang Katoliko at lumikha ng simbahan ng Inglaterra ay nagdulot ng malaking pagbabago sa relihiyosong kalagayan ng bansa. Ang kanyang magulong personal na buhay at politikal na mga desisyon ay patuloy na nagbibigay aliw at interes sa mga tao magpakahanggang ngayon.